bago po tayo mag-dive in sa word, sige po, let's pray po muna. Let's pray, let's bow our heads and pray. Lord, maraming pasalamat muli sa magandang umaga na pinagtipon-tipon mo kayo sa lugar na to. Lord, as we look upon you, as we look deeper, Lord, on your revelation about your grace and your love today, naway, Lord, ikaw lang ang makita namin at ikaw lang ang tignan namin, Lord, as we live in this world right now, Lord, na maraming kaguluhan, may mga krisis at gulo, Lord, still, you are always in control of the situation. We believe in your power and your grace as we continue to learn about you more and more about the knowledge of Jesus and His finished work. In Jesus' name, Amen. Amen. So, yung akin pong share ngayon is medyo very, very serious siya. Actually, serious naman tayo lagi sa mga sinishare natin sa church, sa mga naririnig natin. Pero this is very timely, lalo na sa panahon natin ngayon. Lalo na sa mga believers. Lalo na sa mga crisis na nilalasan natin ngayon. Nakita nyo yung ating gas prices, di ba? Up and down, hirap. Yung nangyari sa ating gobyerno, sa mga kaso, sa mga issues na hindi umaandar. Parang wala ng pag-asa. Pero still, buti na lang merong Word of God. Kasi sa Word, buti na lang nandyan si Jesus that we are saved. Na kahit anong mangyari sa mundong ito, we are saved as long as we believe in Him. Okay, tapos na. Biro lang po. So, ayoko po sana siya lagyan ng title, pero since ni-reveal po sa akin ni Lord kung ano po yung title niya, one word lang naman siya. Ito pa. Ayan. Title po natin is Save. Sabay-sabay po natin sabihin, 1, 2, 3. Save. Yan. Tayo po ba iligtas? Amen. Alam naman po natin yung ating kaligtasan. Kay Jesus. Ngayon po, ang tanong po natin sa isa't isa, ngayong araw na to is, kung tayo po ligtas, paano naman po yung mga kasama natin? For example po, lahat po tayo nandito sa church, pumunta para makilala pa lalo si Jesus. Alam ba nating ligtas tayo kay Jesus? Amen. Pero paano naman yung mga kasama natin or mga kaibigan natin, kapamilya natin, na wala sa church, na hindi napapakinggan si Jesus? So ito po, hindi lang to basta preaching para sa atin, but this is a wake-up call po para sa ating lahat. Not just for us to be saved, but also our loved ones to be saved. At paano nila malaman na ligtas sila? By sharing Jesus. So ito po mga pag-uusapan natin ngayon, itong conversation na gagawin natin ngayon, is more about Jesus and how He saves everyone. Hindi lang tayo, kundi lahat tayo. Amen. So gusto ko po sana, kung kaya nyo po, mag-focus lang po tayo sa word ngayon. Katulad po ng sinabi ni Ate Presi kanina, tapikin nyo yung katabi ninyo na less distractions muna. Para as we dive in the word of Jesus, mas lalo nating maintindihan kung ano yung mga revelations niya for this Sunday. Ready na po ba tayong lahat? Ready na po ba tayong lahat? Amen. Konting energy naman tayo dyan. Sige po. So, ang ating buod ng pag-uusapan is John 3:16 to 21. So, mga note takers po, sige po, pwede nyo po i-jot down yung verse. So, konting background lang po. Sa John 3, si Nicodemus, isang Pariseo, isang mga matataas na ranggo from the Jewish ruling council, lumapit kay Jesus ng gabi. Tinatanong niya si Jesus kung paano maging born again. Yun po yung buong context niya. So kung gusto nyo, pwede nyo pong basahin from John 3 hanggang makabot po tayo dito. So yun po yung context niya. So si Nicodemus, dahil curious siya sa mga tinuturo kay Jesus, at syempre dahil isa siyang Pariseo, against siya dapat sa mga sinasabi ni Jesus. Isa siya sa mga nagko-condemn na dapat kay Jesus. Pero dahil na-curious siya siguro sa mga sinasabi niya, lumapit siya kay Jesus sa gabi. Hindi niya ginawa ng araw kasi mukhang
hindi pwedeng malaman na lumapit siya kay Jesus. So, babasahin po muna natin tong verse na ito. Tapos po, babalikan natin siya, tapos hihimay-himayin natin. Okay po ba? Sige po, basahin po natin. From John 3:16. Alam na alam po natin to, di ba? Ito yung heart of the Bible. Isa sa mga kinukonsiderang pinaka-importanting Bible verse. Yun ang ano po. So, sa mga bago po or sa mga hindi pa nakakalam, kabisaduhin nyo na po yung John 3:16 kasi palagi nyo po maririnig yung Bible verse na yan. Kasi dyan po nakalakip yung pangako ni Jesus na pagmamahal at pagliligtas niya sa sanlibutan. So, ito po. Sabi po natin from John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Next po. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the Son of God. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his work should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, and it may be clearly seen that his works have been carried out in God. Ayan po. Sige po. So, imay-imayin po natin. So, dito po, sasabi ni the Bible, sasabi po ni Jesus, ni Nicodemus na, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, ang kagandahan po dito sa verse na to, sinasabi ni Jesus kung sino yung maliligtas at yung paraan ng kaligtasan. Ang nakalagay lang po dyan is that whoever believes in Him, kahit sino man. Ito po yung mahirap intindihin kasi kapag nilalagay natin siya sa human context natin, ibig sabihin kahit sino, kunyari hindi siya karapat-dapat maligtas kasi meron siyang ginawang kasalanan, maliligtas pa rin siya. Sabi sa Bible, oo, kasi whoever, kahit sino. Amen? Kahit sino. Who believes in Him should not perish. So sa perish po, sa Greek words, ang kanyang Greek word ay apollomi. Ibig sabihin, violently and completely perish. Implies permanent, absolute destruction. So, hindi lang po yung perish, kamatayan. Talagang obliterated siya. Destruction talaga. Yun po yung mga naghihintay sa mga taong hindi pa naniniwala kay Jesus. So, kung yung mga kaibigan natin, kapamilya natin, kasama natin sa bahay, kung di pa sila naniniwala kay Jesus, mga kapatid, sila ay permanently and absolutely destroyed. Completely perish. Gusto nyo po ba, yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, perish? Gusto nyo po ba? Gusto nyo po ba? Ayaw. Kaya nga, paano nyo masasabi na mahal ka ni Lord? Paano nyo sasabihin sa kanya, uy, mahal ka ni Lord talaga? Kailangan well-equipped tayo. Di lang pwede nating sabihin na mahal ka ni Lord. Hindi, kailangan meron tayong Bible verse. Sabihin natin, mahal ka ni Lord kasi sinabi niya sa John 3:16. Amen? Kulang tayo kapag ang sinasabi lang natin is opinion lang natin. Diba? And again, hindi tayo nag-a-appeal sa feelings ng mga tao. Tama ba? Kasi, at the end of the day, kung di rin sila maliligtas, anong use? Tama? And yung Bible, ang galing niya kasi it's direct. Sinabi niya na whoever believes
in Jesus should not perish. Hindi siya mawawala, hindi siya mamamatay. Complete perish, complete destruction. Kapag may complete destruction, wala nang matitira, mga kapatid. Sa mga kasama natin, wala. Amen? So kung marami tayong dito ligtas, edi mas masaya. Kasi we will have eternal life. Ang kagandahan po niyan, yung eternal life na yun, hindi siya past tense. Hindi siya future tense pala. It's already in past tense. Meaning, kapag naniwala ka kay Jesus, you already have eternal life. Yung quality of life na nararanasan na natin with Jesus hanggang sa uli niyang pagdating or kapag nakasama na natin si God. Ayun ang eternal, out of time. Hindi tayo time-bound dun sa buhay na ibibigay ni Jesus, sa buhay na ibibigay ni God sa atin. Ngayon, mas madali share sa mga kaibigan natin kapag direct tayo sa kanila. Kapatid, alam mo bang mahal ka ni Lord? Hindi, kasi ang dami ko nararanasan na ganito eh. Ganyan na lang talaga kasi yung mundo talaga negative. Ang dami na nangyayari sa mga surroundings natin. Diba? Lahat ng crisis, lahat ng problema, lahat yan nasabi na sa Bible, foretold na siya. We are already in the end times. Kaya nga po, lagi sinasabi, time is running out. Time is running out ng mga kapatid. Pero mas naniniwala ko, the time is now. Kung meron pang oras para i-share si Lord sa mga kaibigan at sa mga kasama natin, ngayon na yung oras, mga kapatid. Ngayon na yung oras. Kaya ang kagandahan dito, ang salvation ni Jesus, para sa lahat. Para sa lahat. Hindi siya special para sa atin. Diba? Anong sense kung alam mo mahal ka ni Lord, hindi mo siya share yung pag-ibig niya sa ibang tao. Paano nila malalaman na mahal tayo ni Lord? Hindi nila malalaman. Kung nasa atin lang. It doesn't have power kasi nasa atin lang. Tama po ba? And again, they will have eternal life. So 17, sabi, for God did not send His Son into the world to condemn the world. Sa condemn po, Greek word sabi, krino, judge. Come to a choice, decision, judgment by making a judgment. Si Jesus hindi pumunta sa mundo para i-judge yung mundo. But in order that the world might be saved through Him. Yun lang ang mission ni Jesus. Is to save people. Tama po ba? Amen. So, si Lord hindi pumunta dito para husgahan tayo. Husgahan yung mga kasama natin. Nandito siya para iligtas tayo. Sabi po dun sa save, di ba? Alam po natin yan, yung Greek word sozo. Properly deliver out of danger and into safety. Used principally of God rescuing believers from the penalty and power of sin and into His provision. So yung save po nakalagay dyan, God rescuing believers. Ibig sabihin, si Lord, inililigtas niya mga believers. Amen. So, paano natin malalaman kung ligtas sila? Malalaman natin kapag naniwala sila kay Jesus. Kasi i-rescue lang ni God yung mga naniniwala. Yung mga naniniwala. Amen? Walang ibang qualifications. Ang tahimik. Ang tahimik naman. Diba? Wala ibang qualification. God rescuing believers. Paano yung mga non-believers, Kuya EJ? Paano sila? Specific po ang Bible. At kailangan natin mag-stick sa kung ano sinabi ng Bible. Ang maliligtas lang as yung mga naniniwala. Ito po, medyo controversial siya, pero minsan may naririnig ko po pag sa mga funeral po, sinasabi na,
Kapag namatay siya, pupunta siya sa langit. Paano tayo siguradong pupunta siya sa langit? Eh kung buong buhay niya, hindi niya kilala si Jesus. Ano alala lang sa kanya? Kasi manginginom yan, kaya namatay. May mga ganun, di ba? Ayaw natin condemn, ha? We're just giving examples. Di ba? May narinig din ako, nagja-judge sa TV. Sabi niya, masaya yung tatay mo ngayon kasi nakikita ka niya sa langit. Pinapanood ka niya, proud siya sa'yo. Kasi singing competition yun. Proud siya sa'yo kasi ang galing mo kumanta. Paano malalaman kung yung tatay niya nasa langit? We will never know. The reality is, mga kapatid, hindi natin alam kasi baka hindi sila naniniwala kay Jesus. Yun yung mahirap po. Diba? Nilalagay natin sa ating human understanding yung kaligtasan. Mabait naman siya. Tingin ko naman, kukunin siya ni Lord. Diba? Kumbaga, kinuha ni Lord yung isang bulaklak at nilagay niya dun sa kanyang hardin. Diba? May mga ganun. Hindi naman ganun. Oh. Diba? Hindi. Real talk lang po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya. Di ba? Paano mo malalaman? You'll never know. Kaya po, we must be, ano tawag doon ba? Parang alam natin, to ascertain kung ano yung tama at ano yung mali. We have to be very, very sure. Precise, tama po. Precise. Kasi di tayo pwede magbitaw ng salita na parang tayo nagligtas sa kanila. Hindi ganun. Wala namang ganun sinabi sa Bible eh. Diba? And pero syempre, ito, medyo mahirap siyang lunukin. So, Kuya AJ, sinasabi mo ba sa akin na yung namatay kong kamag-anak, wala siya sa langit? Ibalik natin, tingin mo ba naniniwala siya kay Jesus bago siya namayapa? You'll never know. The mere fact na tinanong mo yan, hindi ka din sure. Tama. At ang kagandahan dito sa Bible is, kapag naniwala ka kay Jesus, you're not condemned. Merong certainty. May assurance. Sigurado. Diba? Kaya nga po, pag binasa natin yung John 3:16, kulang lang kung 16 lang. Kailangan buuin natin. Kasi nung sinusulat naman yung Bible, wala naman siya mga verse eh. Isang diretsong storya siya. Isang diretsong context siya. So, kung si Lord hindi nandito para i-condemn tayo at para iligtas tayo, ibig sabihin, we can be confident that we are already saved. Sabi pa sa 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned. Condemned already. Automatic, mga kapatid. Kung hindi ka pa naniniwala, you are already destroyed. You already perished. Diba? Ibig sabihin, yung mga blankong upuan dito, mga perished seats na yan. Kasi, wala sila eh. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung naniniwala sila kay Jesus kasi hindi natin sure. Biro lang po. Biro lang. Pero kapag hindi pa sila naniniwala, they're already condemned. Mga kapatid, kahit umaattend ka sa church, kung hindi ka rin naman naniniwala kay Jesus, you're already condemned. Bakit? Mga kapatid, maraming umaattend sa simbahan. Hindi pa sila believer. Ang tawag sa kanila, attendee, observer. And walang problema doon kung gusto nilang umattend. Mas maganda yon kasi habang umaattend sila, mas makikilala nila si Jesus. Kasi again, si Jesus lang ang nagliligtas, hindi naman tayo eh. Pero, if hindi pa siya naniniwala, he is still or she is still condemned.
Because he has not believed in the name of the only Son of God. Amen. So malinaw po yung Bible. Para magkaroon ka ng eternal life, you will have to believe in Jesus. Para hindi ka mag-perish, kailangan maniwala ka kay Jesus. Para hindi ka na-condemn, kailangan maniwala ka kay Jesus. So ibig sabihin, para maligtas ka, kailangan mo si Jesus. Amen? Kaya nga po, ang ganda ng Bible kasi, very straightforward siya. Sinasabi niya sa atin direkta, bilang mga believers tayo, mga kapatid, yung mga kasama natin sa buhay, gaano tayo kasiguradong naniniwala sila kay Jesus? Tanong natin sarili natin, gaano tayo kasiguradong kilala nila si Jesus, yung mga kasama natin? Hindi naman siya ganito eh. Kapag naniwala ako, buong pamilya ko maliligtas. Hindi naman pwedeng ganun. Diba? Isa lang ang naniwala, pero lahat sila ligtas. Kaya niya yung invitation ni Jesus, whoever, kahit sino, makasalanan, di karapat-dapat, kahit tayo, kahit sino, basta maniwala kay Jesus, sila ay ligtas. Kaya po, in advance, bago po tayo, siguro habang naglalakad tayo, pauwi sa ating mga bahay, isipin natin, ligtas ba yung pamilya ko? Ligtas ba yung mga kasama ko? Naniniwala ba talaga sila kay Jesus? The only way para ma-check natin is tanungin natin sila. Alamin natin kung gaano nila kakilala si Jesus. Kasi maraming ganito. Naniniwala naman ako sa itaas. Naniniwala naman ako sa itaas. Kahit yung pangalan, nahihiya pa. Ang nakalagay, because he has not believed in the name. So, hindi lang basta naniniwala ka sa taas. Hindi pwede. Sino ba yon? Yung ulap? Yung lahi? Yung buwan? Diba? Specific. Believe in the name. Pangalan. Wala akong mani, wala akong mapalo eh. Believe in the name of the only Son of God. So, ibig sabihin, kailangan specific, kailangan sabihin nila, naniniwala ko kay Jesus. Hindi pwede naniniwala ko sa itaas. Hindi naman niya pangalan, itaas Christ eh. Hindi naman ganun. Diba? Kasi, ang kaligtasan, specific, very certain. Kaligtasan ay kay Jesus. So, pero wag naman natin sila i-directang correct. Explain natin sa kanila. The only way na malalaman nila at makikilala sila si Jesus is to share and to explain. Tama? Amen. So, jump tayo po. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, bakit ba namatay si Jesus para sa atin? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, imbis na tayo yung mamatay, dahil siya ay just, kailangan may mamatay. So, siya yung bumaba para mamatay para sa atin. Ngayon, yung eternal life na yun is free gift, libre. Libreng-libre. So, kapag naniwala ka kay Jesus, save ka na, may freebie pa. Diba? 2 for 1. 2 for 1. May freebie na, ligtas ka na, may eternal life ka pa. Tama? So, madaling-madali lang i-share ngayon. Sabihin natin sa mga kaibigan natin. So, before po nung 16, syempre meron pa mga previous verses. So, bago po sinabi yung for God so loved the world, ito po yung the previous verse. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that, familiar, that whoever believes in Him may have eternal life. Diba? So, meron pong section dyan na part din nung John 3:16, which is yung 15. Inulit lang. That whoever believes in Him may have eternal life. So, i-discuss lang po natin very, very brief lang kung ano ba yung serpent in the wilderness. So, sa
mga nakakaalam, sabayan nyo na lang po ako. So from Numbers 21:4-9, from Mount Hor, they sent out, ito po yung panahon pa po ni Moses. Nasa wilderness sila. Ito po yung right after nilang makatawid sa Red Sea. So, for Mount Hor, they sent out by the way to the Red Sea to go around the land of Edom, and the people became impatient on the way. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? So, for context lang po, si God, diniliver sila out of Egypt. Kung diniliver pa sila out of Egypt, sila po ay naging stranded sa wilderness for 40 years. 40 years po silang na-stuck sa wilderness. Alam mo yung wilderness po, EJ, kagubatan? Hindi po kasi puro desierto po yung dinaanan nila eh. So yung wilderness po na yun, aimless sila. Saan ka nakakita, nagta-travel ka, 40 years, hindi ka pa nakakarating sa kaparoonan mo. Merong lupang pinangako si Lord sa kanila, yung promised land. And 40 years, sila ay nagpaikot-ikot lang. Some say na bumabalik lang din sila sa lugar nila. Diba? So, ganun. Ngayon, nagreklamo yung mga tao. So, nilabas lang ba kami ni Lord sa Egypt dahil sila yung mga slaves? Para makalaya, para lang mamatay dito sa wilderness. For there is no food and no water, and we load this worthless food. Nagreklamo na sila, walang pagkain, walang tubig, pero merong pagkain. Yung nga lang, yung pagkain, hindi nila gusto. So then the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people, kinagat, so that many people of Israel died. So stranded sila sa wilderness for 40 years, marami din namatay. And the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you," kasi nga nagrereklamo nga sila. "Pray to the Lord that He take away the serpents from us." So Moses prayed for the people. And the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a pole. And everyone who is bitten, when he sees it, shall live." So kumuha ka ng, kasi sa ibang translation, bronze serpent. Ang fiery po kasi, is parang nagliliyab. Fire. Yun po yung itsura niya. Set it in a pole. Yan. And everyone who is bitten, when he sees it, shall live. So Moses made a bronze serpent and set it on a pole. And if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. So yung picture po na yan is si Jesus. Kasi nilagay po yung serpent sa isang pole. So, sa pataas po siya. Yan. Sa itaas. Tapos, kapag tinignan po nila yung serpent, kapag kinagat sila, makita lang nila, sila ay mabubuhay. Hindi lang sila gagaling, sila ay mabubuhay. Nagets po ba yung context ng verse? Ayan. Sino po naguguluhan? Ayan po. So, nagrereklamo yung mga tao, namamatay sila. At para maligtas sila, kailangan nilang tignan yung serpent, ahas. At sila ay mabubuhay. Amen? So balikan po natin yung John 3:14-15. "And as Moses lifted up, itinaas niya yung serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up." Amen? So it's a picture of Jesus and His finished work. Take note, hindi pa po pinapako si Jesus nitong oras na to. Pero it already shows na kung ano yung mangyayari sa kanya. Just as Moses. Ngayon, bakit niya sinasabi to? Kasi si Nicodemus po, isa siyang Pharisee. Alam niya yung storya ni Moses. Dapat alam niya yung storya ni Moses. So, kapag kiniklaim ni Jesus na ganito yung mangyayari, ibig sabihin siya ang kaligtasan. Amen? That whoever believes in Him may have eternal life. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi lang din sapat na maniwala ka kay Jesus. Kailangan maniwala ka rin sa finished work ni
Jesus. Kasi ito po yung pinipicture dun sa verse na to. When the Son of Man be lifted up, whoever believes in Jesus may have eternal life. Amen? So, yung kabuuan niya is puro save, eternal life, ligtas, eternal life, no condemnation, eternal life. Puro eternal life, no? Ang unfair nga kasi kung titignan natin sa buong verse, tayo ang nakikinabang. Hindi wala siyang, di ba? Wala namang advantage sa kanya. Pero, he continuously give. Binibigyan niya sa atin yung eternal life as long as you believe in Jesus. Amen? So, ngayon po, let's move forward naman po. After po nung 17. Sabi po sa John 3:19, and this is the judgment. Sa ibang version po, this is the verdict. That the light has come into the world and people love the darkness rather than the light because their works were evil. Evil daw. So, from eternal life, bigla tayo nagkaroon. Akala ko ba walang judgment? Ito yung judgment. Ito yung status ko ng mundo. The light has come into the world and people love the darkness. Mahal na mahal nila yung kadiliman, kasamaan. Rather than the light because their works were evil. The light. Sabi nga sa John 8:12, again, Jesus spoke to them, I am the light of the world. So si Jesus yung light. And whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of puro life. Di lang eternal life, yung light of life. Eh yung light na yan, si Jesus pa din. Amen? So yung ilaw, yun si Jesus. So balikan natin. So ano bang connect nun kay EJ? This is the judgment, the light, si Jesus has come into the world. And people love the darkness rather than the light because their works were evil. Makasalanan ang sanlibutan. Yun ang ibig sabihin. Lahat masama. Lahat hindi makakamantay kay God. Kasi lahat may kasalanan. Kaya kailangan pumuntan ni Jesus yung light sa mundo. Amen? Ngayon, nung yung light pumunta sa mundo, the people were of darkness. For everyone who does wicked things hate the light and does not come to the light lest his work should be exposed. Ang ganda po ng verse na to, basahin ko lang ulit, no? For everyone who does wicked things, samaan, hates the light. Hindi lang sa hindi niya gusto si Jesus, galit na galit siya kay Jesus. Ayaw niya, hates the light, and does not come to the light. Hindi lang sa ayaw niya, di ba? Ayaw rin niyang lapitan, ayaw niyang puntahan. Lest his work should be exposed. Mga kapatid, hirapan ako. Kasi gusto ko pang malakpak. Mga kapatid, pero pwede bang pumagat? Mga kapatid, maraming tao hindi pumupunta sa church kay Jesus. Bakit? Kasi may expose yung kanilang mga ginagawa, kasalanan. Diba? Exposed. Kasi kapag merong ilaw, diba, na-expose kung ano yung dapat makita. Yung mga nakatago. Nakatago kasi sa dilim sa wala makita. So, yung mga tao, nag-i-stay doon sa kasalanan nila. Kasi, iniisip nila, kapag sinabi, nahihiya ako kasi pag sinabi ko kay Lord, pag nakilala niya ako, malaman niya yung kasalanan ko. Yung mga kasalanan ko, diba? Kaya nga sabi po doon sa previous verse, if you don't believe in Jesus, you are condemned already. Kasi, alam mo sa sarili mo, yung mga kasalanan mo. Kasi tinignan mo na yung sarili mo. Ngayon, ganun talaga mga kapatid. When you come to Jesus, it will expose you of all you have done. Kaya nga po yung metanoia, yung repentance, yung change of mind,
Hindi lang siya change of direction, eh. It's transformation. Amen? Transformation. Ibig sabihin, hindi lang lumalapit ka kasi gusto mong mag-repent. Hindi. Kasi ganito ang circle eh. Ganito lagi circle. Ganito ang cycle. Ikukumpisal ko yung mga kasalanan ko kay Lord. Tingin ko naman mapapatawad niya ako. Oo, medyo kalahati lang ng katotohanan. Kasi kinumpisal mo lang yung kasalanan mo na naaalala mo. Paano naman yung mga kasalanan mo na hindi mo na naalala? Real talk. Tama. When you see Jesus, when you learn about Jesus, the love of Jesus, the grace of Jesus, nakikita mo na grabe, no? Yung pagmamahal ni Lord. Ine-expose niya lahat ng mga ginawa ko. Kasi when you come into the light, nakafocus ka na lang dun sa ilaw, hindi na dun sa mga nakatago. Wala nang may tatago. Kita na lahat. Kaya nga po sa 21 ang sabi, but whoever does what is true comes to the light. Sabi sa Bible, Jesus is the way, the truth, and the light. So, hindi lang sapat na lalapit ka sa light kasi kung ang ginagawa mo, naniniwala mo ay yung katotohanan comes to the light, it may be clearly seen that His works may have been carried out in God. Hindi na ikaw. Kaya nga po, minsan yung katotohanan talaga masakit. Kasi ito yung totoo. Kaya nga, yung mga kaibigan natin, kaya hindi sila pupunta sa church. Kasi may expose sila eh. Alam nila, paano pag nalaman nila na ganito ako, ganyan ako. Alam na rin ni Jesus yan, mangyayari yun. Kasi you will be exposed in the light for all the world to see. Makita nila, ay, hindi naman siya karapat-dapat eh. Makita nila, binabago ka ni Jesus, nagka-transform ka dahil kay Jesus. At hindi na natin mamalayan kasi nakafocus lang tayo dun sa light. So what kung ma-expose lahat, di ba? Mga kapatid, lahat tayo, merong mga tinatago. Kahit nandito na tayo sa church. Pero, if we hate the light, if we hate Jesus, talagang walang transformation of lives. Hindi talaga magbabago yung buhay natin. Diba? Meron pong isang kapatid, meron siyang pinost na question. Kuya EJ, paano kung ma-attend naman siya sa church? Alam ko, at alam niya, na naniniwala siya kay Jesus. Pero, sa labas, alam ko meron siyang ginagawang masama. Meron siyang ginagawang kasalanan. Ligtas pa din ba siya? Mga kapatid, tingin nyo, ligtas pa din ba siya o hindi? Ang hina. So, hindi kayo sure. Laksan yung konti. Sino nagsabi kayo o na-influential lang kayo ng malakas na boses? Ligtas. Diba? Buti na lang, yung qualifications ng kaligtasan, isang wala sa atin. Sabi lang naman is, whoever believes. Ngayon, nagkakasala siya kay EJ. Hindi mararanasan niya yung consequences of sin. Hey, church, dapat alam natin yung totoo. Diba? Whoever does what is true comes to the light. Kasi alam mong totoo si Jesus, lalapit ka kay Jesus. Amen? Kaya po, pag nakirinig tayo ng preaching, pag hindi natin nakikita si Jesus, ibig sabihin hindi siya totoo. Ako po ba? Ang tahimik. Hindi siya totoo. Diba? Kapag nakikita natin na na-expose lang, ayun na po, pag na-expose lang, yung sarili lang. Nasaan yung light? Light lang, spotlight sa kanila lang. But is it true? Dapat alam natin to discern what is true and what is false. Amen? Amen?
Dapat hindi tayo madaling maloko, lalo na yung mga believers. Diba? Hindi tayo nandito para umattend sa motivational speeches. Kasi kung gusto lang natin ng motivational speaker, marami sa TikTok. Pero dito, katotohanan lang ang pinag-uusapan natin. Amen? Hindi natin kailangan ng motivation. Kailangan natin yung totoo. Tama po ba? Yung totoo lang. So, kapag nakita natin, they hate the light, they hate Jesus, they are condemned. They are already dead. Ang naghihintay lang sa kanila is destruction. Anong klaseng buhay ilulook forward mo kung ang maghihintay lang sa'yo is destruction lang din? Amen? Wala na maliligtas. Lahat tayo deads na kung di pa tayo naniniwala kay Jesus. So, ibig sabihin, kapag naniniwala tayo kay Jesus, we know what is true. Alam natin yung totoo. Yun naman yung katotohanan. Amen? And yung katotohanan na yun, it exposes everything. So kapag wala tayo, naguguluhan tayo, wala tayo naiintindihan sa napapakinggan natin, bring the light. Si Jesus. Tignan natin si Jesus sa tinuturo. Tignan natin si Jesus sa Bible. Sa napapakinggan natin. Because the light will always expose the truth. Amen? Kaya kung meron lang din tayong flashlight, di ba? Jesus. Totoo ba yung tinuturo mo? Ilawan natin. Diba? Huwag tayong basta-basta, okay lang yan, makinig tayo, pero ilagay natin siya sa ilaw ni Jesus para ma-expose. Makita natin talaga ng buo. Kasi ganun din tayo. We come to the light, we're already exposed sa mga ginagawa natin. And we don't care because we only believe in Jesus. Amen? Kaya nga, ang galing din ni Jesus eh. Ang galing niya talaga kasi alam niya. Paano? Kasi alam niya, maraming tanong. Paano Lord kung ganito ako? Pag binasa mo yung susunod na verse, nandun yung sagot. Amen? Napapatulala kayo lahat. Pero nagigets ka naman. Kaya po, let's come to the light. Sabi po sa 1 John 1:5-7. This is the message we have heard from Him and proclaim to you that God is light and in Him is no darkness at all. So kapag na kay Jesus ka na, kay God ka na, wala nang kadiliman. Wala nang matatago. You have come to the light. And yung light na yun is Jesus. God is light. God is Jesus. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Diba? Kaya we all have to always walk with Jesus. We have to practice the truth. So hindi lang basta naiintindihan natin, hindi lang basta naririnig natin, hindi lang basta nababasa natin, hindi lang basta sinusulat natin, hindi lang basta minimemorize natin. Hindi, kailangan i-practice. Practice natin. Amen? Amen? Amen. Practice the truth. Ganun talaga. If the Bible is direct that we practice the truth, then we have to be truthful. Amen. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sins. So, yung light, exposed na yung mga sins mo, pero by the blood of Jesus, it's already been cleansed. So, ano pa makikita dun sa ilaw? Wala na. Wala na. Amen? Yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, sure ka ba, di ka ba magkakasala bukas? Baka mamaya, paglabas mo ng church. Di ba? Hindi.
Change of mind, sabi, metanoia. Metanoia. Huwag mag-focus sa sin. Mag-focus tayo sa light. The blood of Jesus, His Son, cleanses us from, hindi lang yung past sin mo, hindi lang yung present, hindi yung future, hindi lang yung mga hindi mo naaalala, kahit yung mga naaalala mo at yung mga gagawin mo pa. From all sin. Ito po yung truth. Ito yung katotohanan. Amen? So sabi niya, we have to practice the truth. Amen? I'm already cleansed. I'm already forgiven. I am already saved. In Jesus' name. Eh, bakit kayo nag-amen? Wow. Diba? So, di na dapat tayo matakot dun sa light. Amen? Kaya alam mo na, kapag ini-invite mo yung mga kasama mo, or kapag sinesharan mo sila, pag takot sila, they love darkness kasi alam nila may expose sila eh. Kaya nga, buti na lang yung pinakaunang-unang verse, sinabi niya, for God so loved the world. Iko-condemn niya yung sarili niya. Alam ni Jesus yon. Kaya ang intro niya, dahil mahal ko kayo, amen? Yun yung nauna. Bago yung sa condemnation part. Love muna. Amen? Kaya nga, nakaka-amaze. Nakaka-amaze talaga. So ngayon, alam na natin na we have to walk in the light kasi it's the truth. So, mas madali na lang sana dapat mag-share. Kasi alam na natin, kaya ayaw niya kay Jesus kasi dahil sa ma-expose siya. So what do? We share the love of Jesus. Sabi natin, hindi nanguhusga si Jesus. Diba? Hindi pwede. Ang problema nun, kung yung preacher yung naghuhusga, hindi yun yung truth. Amen? Kung naririnig natin, nagko-condemn yung mga naririnig natin, hindi yun yung katotohanan. Ang katotohanan yan, yung pagmamahal ni Jesus para sa ating lahat. Kaya nga, sakong-sakto dun sa mga taong may expose sila. Kaya nakalagay, whoever believes, kahit sino. Sabihin, walang exemptions. Pwede pwede ako, pwede tayong lahat. Kasi ang i-rescue lang ni Jesus is yung mga believers. Believers lang. Kaya kung gusto natin sila maligtas, kailangan alam natin na naniniwala sila kay Jesus. Yun lang ang tanging paraan. Hindi yung mabait siya. Maraming taong mabait, pero marami ding taong nagbabait-baitan. Hirap din yun. Diba? May ganun talaga. Kasi we base it on our own understanding. Ano? On understanding. Hindi dapat ganun. Kasi hindi yun yung totoo. It's not the truth. Amen? Amen. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Hindi sa atin. It's not on our own doing. Hindi ikaw. Ibig sabihin, hindi ikaw yung nagliligtas. Hindi ako yung nagliligtas. Be wary kapag sinasabi nila na ililigtas natin sila. Hindi. Si Jesus ang nagliligtas. Tayo, instrumento ni Jesus. Pero kahit ako, hindi kita kayang iligtas. Kasi kung papapiliin mo ako, kung ako o ikaw, baka ako. Ako na lang, ililigtas ko na lang sarili ko. Pero yun ang katotohanan. Mga kapatid, kung nahihiya pa tayong i-share si Jesus, huwag kang mag-alala. Kasi hindi rin ikaw yung magliligtas sa kanila. Si Jesus
ang magliligtas sa kanila. Parang nagtatanim lang din tayo sa kanila, sa puso nila. Para makilala nila si Jesus. Kaya nga, it's for by grace. It's not earned, undeserved, unmerited. Hindi karapat-dapat. You have been saved through faith. And yung faith na yon, hindi lang din sa atin yon. Yung faith na yun is Jesus. It's not of our doing. Kaya nga, pati yung safety, it's a gift. Regalo. Libreng-libre. Kaya nga, luging-lugi si Lord. Daming regalo. Daming freebies. Di ba? Parang Shopee. Daming libre. Pero yun nga yung sabi ni Lord eh. Hindi lang niya sinabi, for God love. Hindi. Superlative. For God so love. So hindi lang siya pagmamahal. Sobra pa sa iniisip natin yung pagmamahal niya sa mundo. Sino yung mundo? Tayo. For God so loved the world. And again, mga kapatid, yung ginagawa natin dito sa church, at the end of the day, kung hindi rin naman si Jesus, hindi rin siya nakakapagligtas. Kahit, nakita nyo naman po ko tumugtog kanina dyan, kahit galingan ko pang tumugtog ng gitara dyan, yung gitara ko, yung pagtugtog ko, hindi makakaligtas yan. Kahit yung galing natin mag-pray dito, hindi na makakapagligtas yun. Kahit ba, mag-aya ka na mag-aya ng kaibigan mo dito, ng kung anong dahilan. Sige, punta ka na kasi mamaya kakain tayo. Mga kapatid, si Jesus lang ang nakakapagligtas. So kung hindi pa natin nakikita si Jesus sa mga ginagawa natin, hindi pa natin sinishare si Jesus, pag pupunta tayo sa Sunday, hindi pa tayo naniniwala kay Jesus, walang sense. Diba? We always walk towards believing Jesus. Amen? Ang dami-dami ng problema sa mundo, crisis, ganyan, and everything. Sabi ng Bible, believe in Jesus and we will have eternal life. We will not perish. Kasi kapag alam mo meron kang eternal life, you have confidence. You have certainty. You have assurance. Wala nang kaba kahit anong mangyari sa mundo. Amen? E ngayon, Kuya AJ, paano pag kinabahan ulit ako? Paano pag na-stress ulit ako? Basahin mo ulit yung Bible na nakalagay doon, whoever believes in Him should not perish but have everlasting eternal life. Lalo na kapag nagda-doubt ka, basahin mo ulit yung word ni Jesus, hindi nagbabago. Ganun at ganun at ganun at ganun pa din. We will always be reminded yung katotohanan ni Jesus that Jesus saves. Amen? Kaya, obserbahan natin, mga kapatid, sa mga susunod na araw, tingnan natin yung mga kasama natin, mga kaibigan natin, kaklase, katrabaho, pamilya, kasama, sabi ko kasama. Dapat kilala nila si Jesus. Paano nila makikilala si Jesus? Through us. Paano pag di natin silang madala sa church? Tayo magsasabi sa kanila. Kuya AJ, paano ko sasabihin? Hindi ko alam. Kung nag-note take tayo, ayan, nakalagay na. Super simple lang. Diretso lang. Amen? Ang kailangan lang gawin is maniwala lang. Maniwala lang. Kaya nga po, sinabi ko po nung una, bago po tayo mag-start, ang preaching po natin is hindi lang po siya yung para sa atin. It's a wake-up call para sa ating lahat. Sigurado tayong ligtas tayo. Siguraduhin din natin ligtas yung mga minamahal natin sa buhay. By sharing Jesus. Yun yung practicing the truth. Amen? Kaya nga po nung una sabi ko, seryoso po tayo dun sa pag-uusapan natin.
Kasi ang gospel po is life and death. Hindi na po tayo pwedeng magdili-dali kasi pupunta tayo sa church kasi masaya, kasi exciting. Bukod pa doon mga kapatid, being a believer, sharing the gospel is life and death. Bakit? Kasi kapag hindi sila naniwala, they will die. Amen? Kaya nga it's us, the believers, to practice the truth and to share the love of Jesus. Amen? Sige po, let's bow our heads. Let's bow our heads and let us pray. Lord, we thank you, Lord, because we are already saved. Lord, thank you because we walk in the light of truth. Lord, we thank you for the eternal life. Lord, thank you for your gift. Lord, thank you for your grace. Thank you for your provision. Lord, maraming salamat because you don't condemn the world. You love us, Lord. Kaya alam mo, sinend mo po yung iyong anak para kami maligtas. As long as we believe in Jesus, we believe in His finished work, Lord, we will always look unto you, Lord. Sa mga believers po na dito sa church, Lord, alam ko po, Lord, nahahawakan mo ang puso at isip nila, Lord. Guide them, Lord. Give them the wisdom to share Jesus. Give them the heart to share Jesus. Give him and her the endurance to share Jesus. Lord, maraming po salamat. Because of you, we are saved, Lord. Ikaw lang ang nagliligtas, Lord. Maraming salamat dahil you are direct. You are specific. We are certain. We are confident in you, Jesus, alone. Kaya maraming po salamat, Lord. Gamitin mo ang bawat isa, Lord, to share the gospel, to spread the gospel. And for everyone who believes, Lord, alam namin na they will be saved. Ikaw man nagliligtas, Lord, as we reach out to many people, Lord. In Jesus' name, as we reach out to many people, Lord, save them. As long as they believe in you. Lord, show them your love. Show them your kindness. Show them your grace. Lord, alam namin na we are powerless, but with you, everything is possible. You are in control of everything. Sa lahat ng nangyayari sa aming surroundings, sa lahat ng krisis, sa lahat ng problema, sa lahat ng gulo, Lord, you are in control. You have already overcome the world. Kaya we will believe in you, Jesus. We have believed in you, and we will continue to believe in you. We are saved in Jesus' name. We are healed in Jesus' name. And as we show the world, Lord, mag-reflect, Lord, yung grace mo, si Jesus sa aming lahat, we become the ambassadors of Christ. As we walk on this world, Lord, let your light shine on us, Lord. Let the truth shine on us, Lord. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen.